morning guys. Ito nga po, gumising na po ako ng 3:45 AM para po magluto ng almusal ng aking mga apo na papasok sa school. Ganyan po ang aking pauna muna, painit na po ako ng tubig dyan para meron na silang mait, at nagprito na rin ako ng nagpiprito na ako dyan ng itlog. Nagsalang na rin po ako dyan ng sinaing kasi wala po kaming kanin lamig. Saing na po ako agad. Kasi mahirap po na wala silang kakainin. Ang uwi po nila sa school is pa, 12 pa ng tanghali. Marami po mga estudyante doon at pipila pa sila, kaya yan, kakain ko sila, mag-aalmusal po sila ng kanin. Ito mga talaga ako na isa. Anin po ang aking lutuin na itlog para tig-iisa sila. Ako naman po ayoko ng itlog sa umaga. Maya po gigising na rin yung mga apo ko niyan. At magsisipagligo na sila. Ako ang aga po talaga, kaya sa gabi maaga rin po silang kailangan matulog. Kaya sabi ko, pag gabi na, sabi ko, oy, magsitulog na kayo at papasok na naman kayo kinabukasan ng maaga. Ayan. Nahirapan, nalimutan ko palang buksan yung apoy, kaya ayun po na. Stuck yung itlog. Ayan po, nasira na, nabasag na ang pula ng itlog. Ayan. Ayan, kaluto na. Tapos rin po, ipiprito ko rin po pala dyan ang meron po kasi akong hinog na saba. Pinirito ko na rin po, baka gusto nilang dagdag ulam sa almusal. Ako na po ang naging tatay at nanay ng mga apo ko. Ayan. Kasi wala po ang kanilang mama at papa. Ako po talaga ang nag-aasikaso sa kanila. Araw-araw, pag umuulan, susunduin ko pa sa school kasi mahirap po. Ang dami pong estudyante doon. Ayan, naluto na rin po yung aking sinaing. Dinagdagan ko na po kasi aalis po kami mamaya dahil pupunta ko nga kami sa ospital ng isang apo ko. Absent po siya ngayon. Kaya sinaing ko po hanggang tanghalian na dahil hindi ko alam kung anong oras kami makakauwi niyan. Dahil sa OPD po kami pupunta, alam ko naman po mahaba ang pila doon. Baka abutin na kami ng hapon bago makauwi. At ayan na po, sinangag ko na rin po yung kunting natira namin na kanin. At yung dalawang apo ko lalaki ay mahilig sa sinangag. Hindi ko na rin yan nilagyan ng bawang, asin na lang. Para po meron silang almusalin na. Ayan, naligo na nga po yung isang yung panganay na lalaki. Yan, nilagyan ko na rin po yan. Dinurog-durugan ko po yan ng itlog para may lasa naman yung kanilang sinangag. Kailangan po kasi maligo muna sila bago sila mag-almusal. Ayaw ko po silang pagkatapos maligo isa kakain. Kaya kailangan, sabi ko, bago kayo kumain, kailangan maligo. Naligo na at kumain na rin po yung aking apo dyan. Yung bunso yan, nakaligo na rin pala yung bunso dyan. Kaya ayan, kumakain na. Ayan, inisan na nga po. Wala pang alas 5, 4:30 pa lang po yan. Nagkukumahog na sila kasi mahaba po ang pila sa sakayan. Diyos ko, 1 kilometro ata pag medyo
inabot ka na ng 5:30. Napakahaba ang halos pawisan na ang mga bata dahil abutin na sila ng sikat ng araw doon. At kung naulan naman, hindi mababasa na sila. Kaya obligado akong hihatid sila pag umuulan. Napagod na po ata ako dito. Kaya ako naalala ko po pala, gagawa pa pala ako ng excuse letter para sa isang apo ko na papacheck upan ko sa OPD. Nagpadala pa pala ako na, gumawa na agad ako ng para pagpasok niya another uli na sulat para sa pagliban niya sa school. Yun po kasi ang napag-usapan namin nung nag-orientation. Na bago mag-absent, may sulat, pagpasok, may another excuse letter ulit. Pinayusan ko na nga po ang aking bunso na apo. At pinabaunan ko rin yan ng tissue. Dahil pag ano po, pasingot-singot. Kaya ayan. Sabi ko, ayan. Pagdala ka ng extra tissue. Kasi naobliga pa silang magmas sa school. Kawawa naman yung mga bata. Nahihirapan huminga. Ang hirap po pala maging nanay at tatay. Para po ako nag-umpisa uli. Natapos na ako. Ito, umpisa na naman sa pag-aalaga. Dati ganyan din ang gawain ko sa mga anak ko noon. Ay ngayon, sa mga apo naman. Ayan, at umalis na po sila dyan. Hindi ko na po tatapusin. Salamat.